Tahimik ang pag-uusap sa loob ng silid hukuman habang bumabalot ang mabigat na pakiramdam ng paghihintay. Nasa likod na hanay ang mga mamamahayag. May ilan na mabilis ang pagsusulat sa kanilang kwaderno at ang iba na may nakatitig lamang habang ang mga kamera ay tahimik na nagre-rehistro ng lahat sa likod ng makapal na salamin. Hindi ito isang karaniwang araw sa korte. Isa itong kaso na puno ng emosyon at matagal nang hindi nakaranas ng ganito ang lungsod. May kinalaman ito sa seryosong paratang ng pang-aabuso at ang tanging nakasaksi ay isang batang babae na 3 taong gulang, si Lucia. Walang nakakaalam kung paano tatakbo ang pagdinig. Kahit ang pinakasanay na mga abogado ay nagdududa kung tama bang ilagay ang isang batang kasing liit niya sa harap ng korte. Maiintindihan ba niya ang nangyayari? Makapagsasalita ba siya? Ang hukom, isang babaeng kilala sa kanyang talino at malasakit, ay nakatitig sa makapal na folder sa harap niya. Paulit-ulit na niyang binalikan ang kaso, ngunit napakarami pa ring tanong. Hindi pa muling nagsalita si Lucia mula nang matagpuan ang kanyang ina, bugbog, halos walang malay, at nakahandusay sa loob ng kanilang tahanan. Ang pinaghihinalaan ay ang nobyo ng kanyang ina. Matibay ang depensa ng kanyang legal na koponan. Pero may kakaibang pakiramdam ang araw na ito. Nang bumukas ang pintuan ng silid hukuman, sabay-sabay na lumingon ang lahat. Isang maliit na batang babae ang pumasok, mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang foster mother. Suot niya ang isang damit na kulay asul na may puting tuldok at may laso sa buhok na bahagyang nahulog. Sa kabilang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lumang stuffed bunny. Gamit na at may isang tenga na halos tanggal na. Si Lucia iyon. Kasunod niya, marahang tumapak sa sahig ang isang malaking German Shepherd. Tahimik ito, may dignidad at maingat ang bawat hakbang. Ang kanyang malalalim na matang kulay tsokolate ay sinipat ang buong silid habang naglalakad. Suot niya ang vest na nagsasaad na siya ay isang therapy dog, sinanay upang tumulong sa mga batang testigo sa korte. Rex ang pangalan niya. Wala pang nakakaalam kung gaano siya kahalaga sa araw na ito. Huminto si Lucia sa harapan. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata, palipat-lipat sa mga hindi kilalang mukha, sa matataas na upuan at sa upuang ng hukom. Lalo siyang humigpit sa pagkakahawak sa kanyang foster mother. Pagkatapos, nakita niya si Rex. Tahimik na nakaupo ito sa rug sa harap ng upuan ng testigo, nakatagilid ng kaunti ang ulo. Wala ni isang salita, pero binitiwan ni Lucia ang kamay ng kanyang foster mother at lumapit sa kanya. Lumuhod siya sa tabi ng aso at idiniin ang kanyang mukha sa makapal nitong balahibo. Tumahimik ang buong silid, wala ni isang tunog, ni ang pag-click ng ballpen. Lumapit ng kaunti ang hukom, tahimik na nanood ang taga-usig, napataas ang kilay ng abogado ng depensa. May ibinulong si Lucia, tanging ang aso lang ang nakarinig. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, napakahina ng kanyang tinig para marinig ng iba. Ang kanyang maliliit na daliri ay kumapit sa balahibo ni Rex. Sa una, tila ito'y mumunting ungol ng batang takot, ngunit biglang nagbago ang kanyang mukha. Bahagya siyang umurong at tumingin sa mga mata ni Rex. Tumalim ang kanyang titig at kunot ang kanyang noo para bang may biglang bumalik sa kanyang alaala. Tumingin siya sa kabilang dulo ng silid. Hindi siya nagturo, hindi siya umiyak. Ngunit pagkatapos sa tinig na mas malakas kaysa inaasahan, nagsalita siya. Bumaon sa katahimikan ng kanyang boses, parang basag sa salamin. Siya ang masama. Napasinghap ang buong silid, napasigaw ang abogado ng depensa. Objection! Sustain, wika ng hukom, mariin ang tinig habang inaayos muli ang katahimikan. Pakiwalang bahala ang pahayag na iyon, ngunit alam ng lahat, huli na ang lahat. Nakita ng hurado ang kanyang mukha, narinig nila ang katotohanan sa kanyang tinig, ang takot sa kanyang mga mata, ang linaw ng kanyang simpleng salita.
Walang nagsabi sa kanya kung ano ang dapat sabihin. Wala siyang inensayo, nagsalita lang siya sa aso. Si Elena Rivas, ang taga-usig, panatag ang panlabas na anyo, ay ramdam ang matinding kabog ng kanyang dibdib. Ilang linggo siyang naghanda para sa patotoo na ito, pero hindi niya inasahan ang isang bagay na ganito katotoo, ganito kapuro. Walang estratehiya ang makakagawa ng ganitong sandali. Maingat na inalalayan si Lucia sa upuan ng testigo. Umupo siya ng patagilid. Nakalalaylay ang kanyang mga binti, habang ang isang kamay ay laging nakapatong sa leeg ni Rex. Hindi siya umalis sa tabi niya. Tahimik, alerto, parang batid niya ang bigat ng oras na yon. Lucia, mahinang sabi ni Elena, nakaluhod sa kanyang harapan. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Hindi sumagot si Lucia, sa halip muling yumuko at may ibinulong kay Rex. Naghintay ang lahat, pagkatapos bumulong siya. Alam niya, sabi niya habang hinihimas ang ulo ng aso, nakita niya. Tumingin si Elena sa hukom at tumango ito ng marahan. Masasabi mo ba sa amin kung ano ang nakita ni Rex? Tanong niya, dahan-dahan ang tinig. Tumingin si Lucia sa kanyang mga paa, saka muling bumaling kay Rex. May malakas na tunog, sabi niya. Sumigaw si Mami. Wala pa si Rex noon pero ngayon alam na niya. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kamay sa bulsa ng kanyang damit at inilabas ang isang maliit at gusot na guhit. Ginamitan ito ng Crayola, isang payak na stick figure ng isang batang nakatago sa ilalim ng mesa, at isang mas mataas na figura sa tabi nito, may magagaspang at galit na guhit para sa mga braso. Inabot niya ang gusot na papel kay Elena. Sinira niya ang mesa, mahinang dagdag ni Lucia. Maingat na binuklat ni Elena ang papel at itinaas ito upang makita ng lahat. Tahimik na nakatitig ang mga tao sa silid hukuman, hindi sigurado kung paano tatanggapin ang kanilang nasaksihan. Naglapitan ang depensa, pabulong na nag-uusap, agad na bumubuo ng estratehiya kung paano kokontra, pero halatang sila man ay nabahala. Tumingin ang hukom sa hurado. Pakiusap, tandaan natin na menor de edad ang testigong ito. Malumanay niyang wika, may bahid ng pag-aalinlangan. Timbangin natin ang kanyang mga salita ng may pag-iingat. Ngunit sa kaibuturan ng bawat isa sa silid, may damdaming umusbong. Isang mahalagang bagay ang nangyari. Ang ugnayan ni Lucia at Rex ay hindi lamang emosyonal na suporta. Ito'y isang pagbabagong hindi inaasahan. Binuksan ni Rex ang mga pintuang hindi kailanman narating ng mga therapist o investigador. Hindi lang siya naroon para damayan. Siya ang naging daan palabas ni Lucia, ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang tagapagsalin, at sa pamamagitan niya na ipahayag ni Lucia ang isang katotohanang yumanig sa buong silid. Nang ipahayag ng hukom ang maikling pahinga, kumalat ang mga bulong-bulungan na parang bagyong nagsisimulang kumulo. Mas mabilis ang pagsulat ng mga mamamahayag. Kahit ang mga veteranong opisyal sa silid, mga sanay na sa ganitong uri ng kaso, ay halatang hindi mapakali sa kanilang kinauupuan. Pero nanatiling tahimik si Lucia, nakaupo sa tabi ni Rex sa witness stand. Hindi alintana ang kaguluhang sanhi niya. Patuloy na umuugong sa isipan ng lahat ang apat na simpleng salita. Siya ang masama, payak, sigurado, masakit, mabilis ang naging tugon ng depensa. Tumayo si Ricardo Morales, isang abogado na kilala sa pagiging matalas at agresibo sa pagtatanong. Nais naming tanggalin sa record ang pahayag ng bata, anya. Napakabata pa niya at maaaring hindi pa niya nauunawaan ang kaibahan ng imahinasyon at katotohanan. Hindi gumalaw si Elena Rivas, kalma ang kanyang tinig. Hindi siya nakikipag-usap sa korte, sagot niya. Nakikipag-usap siya sa aso, walang nagturo sa kanya, walang nagplano, galing ito sa puso niya. Hindi laging dumarating ang katotohanan sa paraang inaasahan natin, dagdag niya, pero palagi itong nakakahanap ng daan. Itinaas ni Judge Ortega ang kamay upang pahintuin ang umiinit na palitan. Sapat na. I-review ko ang kahilingang ito habang naka-recess tayo.
Isang matalas na tunog ang lumabas mula sa kanyang martilyo. Adjourned ang korte sa loob ng 20 minuto. Sabay-sabay na huminga ang buong silid, hindi gumalaw si Lucia. Nananatili siyang nakayakap kay Rex habang banayad niyang hinahaplos ang balahibo nito. Ang bagyong bumabalot sa paligid niya, hindi na siya naaabot. Si Rex ang nagdadala nito para sa kanya. Sa labas ng silid hukuman, nakasandal si Elena sa malamig na dingding ng hallway, sinusubukang kontrolin ang mabilis na takbo ng kanyang isipan. Nang unang dumating sa kanya ang kasong ito, tila wala ng pag-asa. Masyado nang nasugatan ng ina upang makapaglahad ng detalyado at si Lucia ay tuluyang tumigil sa pagsasalita. Magkakahiwalay ang ebidensya at mahina. Ang tanging meron sila noon ay ilang medikal na ulat, mga pasa at katahimikan. Hanggang sa dumating si Rex, ikinabit si Lucia sa kanya bilang bahagi ng trauma therapy ayon sa rekomendasyon ni Dr. Mateo Delgado, isang child psychologist. Si Rex, dating K9 dog ng mga pulis, ay kamakailan lang sinimulang isama sa eksperimento ng suporta para sa mga batang nakaranas ng pang-aabuso. Lumagpas siya sa lahat ng pagsusuri ng walang kahirap-hirap, pero hindi kailanman inakala ni Elena na siya ang magiging salalayan ng buong paglilitis. Nang bumalik ang lahat sa kani-kanilang upuan, muling bumigat ang hangin sa silid. Malalim ang hininga ni Elena. Ngayong pagkakataon magbabago ang kanyang paraan. Hindi na niya pipilitin. Hahayaan niyang ang bata ang gumabay sa sandali. Gagawin niyang bahagi ng patotoo ang katahimikan. Magtitiwala siya sa aso. Bumalik si Judge Ortega at humarap sa lahat. Matapos ang maingat na pagsusuri, napagpasyahan kong ang pahayag ng bata ay mananatili sa record. Ngunit muling pinapaalalahanan ang hurado na timbangin ang kabuuang ebidensya, hindi lamang ang emosyonal na bahagi. May bahagyang paggalaw sa mga miyembro ng hurado. Nakita nila si Lucia. Narinig nila siyang magsalita. Hindi ito isang pagkabigla o pagsabog ng emosyon. Isa itong alaala na muling bumalik. Lumapit muli si Elena sa witness stand at dahan-dahang lumuhod sa tabi nito. "Kumusta, Lucia?" Malumanay na sabi ni Elena. "Naalala mo ba ako?" Hindi iniangat ni Lucia ang ulo niya. Abala ang maliliit niyang daliri sa pagkalikot ng strap sa vest ni Rex. "Ako, si Elena." Mahinahon pa rin ang tono niya. "Pwede ba akong magtanong?" Nanatiling tahimik si Lucia. Sandaling tumigil si Elena. Pagkatapos, hindi binabago ang boses, humarap siya sa aso, ginaya ang ginawa ni Lucia kanina. "Rex," bulong niya, "pwede mo bang tulungan si Lucia na magbahagi pa? Baka naaalala mo rin ang nangyari." Sumulyap pa itaas si Lucia, saglit lang, pero parang muntik na siyang ngumiti. "Sinabi niya sa'yo," mahinang sabi ni Lucia sa aso, "alam mo na ngayon." Lalong lumambot ang boses ni Elena, hinayaang ang katahimikan ay bumalot sa kanila na parang kumot. "Lucia," marahan niyang tanong, "may nangyari ba nung nasaktan si Mommy?" Dahan-dahang tumango si Lucia. Pagkatapos ay yumuko siya at bumulong sa tainga ni Rex. Isang bagay na tanging ito lamang ang nakarinig. Tahimik ang aso bukod sa mahinang galaw ng buntot nito. "Anong sinabi mo sa kanya, Iha?" tanong ni Elena. Banayad ang boses. Nanginig ng bahagya ang tinig ni Lucia. "Sabi ko, siya ang gumawa ng malakas na tunog." "Yung masama?" maingat na tanong ni Elena. Tumango si Lucia. "Nandun ba si Rex nung gabing yon?" "Hindi," sagot ni Lucia. "Pero naririnig niya ako. Nakikinig siya. Hindi siya nagsisinungaling." Nagkaroon ng munting reaksyon mula sa mga tao sa loob ng silid, mahihinang hinga, bahagyang pag-igting. Agad tumutol ang depensa, pero pinayagan ng hukom si Elena na ipagpatuloy. Maingat na inilapag ni Elena ang isang coloring book sa harap ni Lucia at itinulak papalapit ang ilang krayola. "Gusto mo bang iguhit si Rex ng isang bagay? Baka may naaalala ka mula sa gabing iyon." Sandaling nag-alinlangan si Lucia, pero kinuha niya ang 2 krayola, isang bughaw at isang pula, and nagsimulang gumuhit sa katahimikan.
Iginuhit niya ang isang kwarto, isang kama, isang mesa. Pagkatapos, gumuhit siya ng isang maliit na figura sa ilalim ng mesa na kayakap ang mga tuhod sa dibdib. Sa kabilang bahagi ng kwarto, nagdagdag siya ng isa pang figura mas malaki at may magugulong pulang guhit sa paligid ng mga kamay nito. Tahimik na naghintay si Elena hanggang ibinaba ni Lucia ang krayola. "Sino ito?" tanong ni Elena, tinuturo ang mataas na figura sa iginuhit. Hindi gumalaw ang kamay ni Lucia. Sumigaw siya, sabi niya. "Nahulog si Mami, mesa, nabasag." Hindi ito mahabang pahayag pero sapat na. Tumayo si Elena, dinala ang larawan sa hukom at iniulat ito bilang ebidensya. Sa likuran may isang taong tahimik na humikbi sa likod ng panyo. Isa sa mga hurado ang napapikit, halatang apektado. Mabilis na tumayo si James Morales at hiningi ang pagkakataong tanungin ang testigo. "Your Honor, kung mamarapatin, anya, ang batang ito ay halos preschool pa lang. Hindi pwedeng ang isang guhit gamit ang krayola ang magdesisyon sa kinabukasan ng isang tao." Tumaas ang kilay ng hukom, pero narito tayo ngayon. Magpatuloy ka. Dahan-dahang lumapit si Morales sa witness chair. "Lucia," mahinahon ng tono niya, "alam mo ba kung ano ang kasinungalingan?" Hindi sumagot si Lucia. "Paano kung sabihin kong hindi naman nandoon si Rex nung gabing iyon? Paano niya malalaman kung ano ang nangyari?" Tumingin saglit sa ibaba si Lucia, pagkatapos ay itinaas ang tingin at tinitigan siya ng diretso. Matatag ang tinig niya kahit nanginginig ang kanyang labi. "Alam niya kasi sinabi ko sa kanya, Anya. At hindi ako nagsisinungaling sa kanya, ang mga nakakatakot lang ang nagsisinungaling." Napigil ang hininga ni Elena. Sandaling tumigil si Morales na wala ng kumpiyansa. Nagpatuloy siya sa pagtatanong pero wala nang tumama. Wala nang may bigat matapos ang sagot ni Lucia. Muling nagpatawag ng break ang hukom. Sa hallway, napansin ni Elena si Dr. Mateo Delgado, ang espesyalistang child trauma, nakasandal sa pader malapit sa pintuan ng courtroom. "Hindi ko akalaing sasabihin niya ang lahat ng iyon," pag-amin ni Elena. "Hindi pa, hindi sa ganitong paraan." Tahimik na tumango si Dr. Delgado. Pinapalakas ni Rex ang loob niya. Tinulungan siyang magsalita sa paraang hindi niya kayang gawin mag-isa. Karamihan sa mga bata, hindi kayang ilarawan sa salita ang trauma, pero naaalala nila. At kapag naramdaman nilang ligtas sila, kusa itong lumalabas. Mahinang bulong ni Elena, "Mas matatag siya kaysa sa inaakala ko." Maingat siyang kinorek ni Dr. Delgado. Matagal na siyang matatag, ngayon lang siya tuluyang pinakinggan. Sa loob ng silid-hukuman, nanatiling nakayakap si Lucia sa leeg ni Rex. Paulit-ulit siyang bumulong sa kanya. "Naalala mo, di ba?" Dahan-dahang dinilaan ni Rex ang kanyang pisngi. Sapat na iyon bilang sagot. Kinabukasan may pagbabago. Iba ang pakiramdam sa paligid. Parang alam ng lahat na may mahalagang mangyayari. Tahimik ang pagpasok ng mga tao sa silid. Walang bulungan, walang kaluskos. Parang naging isang banal na lugar ang korte, hindi dahil sa batas o ritual ng husgado, kundi dahil sa isang munting batang nagsalita ng 4 na salita at binago ang lahat. Tahimik na dumating si Lucia, hawak ang kamay ng kanyang foster mother. Kasunod nila si Rex, matatag at kalmado. Lumuhod ang bailiff na karaniwang seryoso at banayad na hinaplos si Rex sa likod ng tainga. Wala na sa kamay ni Lucia ang kanyang stuffed bunny. Hindi na niya ito kailangan. Nasa kanya na si Rex, nasa prosecutor's table na si Elena, binabasa ang kanyang mga tala nang may kumalabit sa kanyang balikat. Paglingon niya, si Doktor. Delgado iyon, may hawak na malaking envelope. Pagod ang itsura, pero alerto. "May dinala ako," sabi niya, inabot ang sobre. Sa loob may isang papel na may sulat kamay at isang maliit na voice recorder. "Matagal na niyang kinakausap si Rex sa mga therapy session namin," paliwanag ni Dr. Delgado. "Na-record namin ito noong 1 linggo, may pahintulot. Akala namin noon, wala lang. Pero matapos ang nangyari kahapon, dapat mong marinig ito."
Pinindot ni Elena ang play. May mahinang static at kaluskos sa audio. Pagkatapos, dumaan ang maliliit na salita ni Lucia, mahina pero malinaw. Rex, kailangan mong manahimik, ha? Baka bumalik siya. Nagpatuloy ang recording sa katahimikan, pinutol lang ng nanginginig niyang boses. Nagalit siya, umiyak si Mami, nahulog yung lampshade na basag, ang ingay. Nagtago ako sa ilalim ng kama, wala ka pa noon, pero sana andoon ka. Nakatitig si Elena sa recorder sa kanyang mga kamay, naninikip ang dibdib. Hindi ito pinagsanayang sesyon, walang nagtulak kay Lucia na magsalita. Isa lang siyang batang babae, nagsasabi ng totoo sa tanging paraang alam niya, kusang loob, totoo, at walang halong kontrol ng iba. Maingat na ipinatong ni Doktor, delgado ang kamay sa braso ni Elena. May mga batang ginagamit ang laruan o pagguhit para iproseso ang trauma, minsan panaginip. Pero si Lucia, pinili niya si Rex. Siya lang ang lugar kung saan ang takot niya ay nagiging mga salita. Tumango si Elena, mabilis ang tibok ng puso. Kailangan kong maisama ito sa case file. Gawin mo ng maingat, babala ni Doktor. Delgado, tututulan ito ng depensa. Pero kung maipapakita mo ng tama, patunay itong totoo ang alaala niya at hindi na impluensyahan ng sinuman. Sa loob ng silid hukuman, muli nang nakaupo si Lucia sa tabi ni Rex. Suot niya ang bagong damit, puti na may disenyo ng sunflower. Sa harap niya nakabukas pa rin ang coloring book mula kahapon. Sa parehong pahina, sirang mesa, lalaking sumisigaw, batang nakatago. Pumasok si Judge Ortega at formal na sinimulan ang pagdinig. Tumayo si Elena ng may kumpiyansa. Your Honor, nais ng prosekusyon na isumiti ang isang audio file bilang bahagi ng ebidensya. Ito po ay bahagi ng therapy session na naitala ng may buong pahintulot ng therapist at legal guardian ni Lucia. Naganap ito bago magsimula ang paglilitis. Mabilis ang reaksyon ng depensa. Objection, hearsay, walang malinaw na konteksto, sigaw ni Morales. Hindi ito kinuha sa legal na lugar, puro emosyon, walang tiyak na batayan. Itinaas ni Judge Ortega ang kamay, pakikinggan ko muna ang file bago ako magdesisyon. Pinindot ni Elena ang play, sumabog ang katahimikan ng silid sa mahinang tinig ni Lucia mula sa speaker. Rex, natatakot ako, ayoko ng malakas. Sinaktan niya si Mami. Nakita ko, nagtago ako, nabasag ang mesa, hindi ko sinabi sa iba, proud ka sa akin, di ba? Nang huminto ang audio, nabalot ng lubos na katahimikan ng buong silid. Binasag ng tinig ng hukom ang katahimikan. Ginoong Morales, magkakaroon kayo ng pagkakataong tanungin ang therapist sa tamang oras. Sa ngayon, mananatili ang recording. Pinisil ni Morales ang kanyang panga, pero hindi na siya kumontra. Muling humarap si Elena kay Lucia. Naalala mo ba ang gabing iyon? Tanong niya ng marahan. Bahagyang tumango si Lucia pero nanatiling tahimik. Ngumiti si Elena, mahinahon. Gusto mo bang ikuwento kay Rex? Humarap si Lucia sa aso, yumuko palapit at bumulong ng banayad sa taingan nito. Pagkatapos, tumingin siya pa itaas. Sumisigaw siya, sabi niya, nanginig ang boses niya. Rex, natakot ako. Sinabi ni Mami na tumakbo ako pero hindi ko kaya, nagtago ako. Naalala mo ba kung saan ka nagtago? Tanong ni Elena. Tumango si Lucia at ipinasok ang kamay sa ilalim ng kahoy na mesa sa harapan niya. Dito ako, mahina niyang sagot. Sa ilalim ng mesa, hindi niya ako nakita, pero nakita ko ang lahat. Lumapit si Elena sa hurado at tinaas ang isang litrato. Ipinapakita nito ang isang kahoy na mesa sa kusina, bali sa mismong ilalim. Tugma ito sa paglalarawan ni Lucia. Pagkatapos, ipinakita niya ang isa pang litrato, kuha noong gabing iyon. Sa isang sulok ng larawan, halos hindi napansin hanggang ngayon, may isang kumot nakagulapay sa ilalim ng estante. Akala ng forensic team dati, isa lang itong bagay na natapon sa kaguluhan, pero ngayon may kahulugan na ito.
Your Honor, mahinahong sabi ni Elena, handang tumestigo ang aming forensic psychologist upang ipaliwanag ang memorya ng trauma sa mga batang edad ni Lucia at kung bakit ang kanyang mga alaala ay normal at pare-pareho. Umismit si Morales, pwede kayong magdala ng 12 ng eksperto, pero hindi mababago ang katotohanang isa lang siyang bata. Isang batang naniniwalang nakakapagsalita ang aso niya. Mabilis na lumingon si Lucia sa kanya. Una iyon, kalma ang kanyang mukha pero malamig ang titig. Hindi ako nakikipag-usap sa iyo, Ania. Kay Rex lang ako nakikipag-usap. May ilang miyembro ng hurado na tahimik na ngumiti, pati ang hukom ay bahagyang kumurba ang labi. Hindi gumalaw si Rex pero dumikit siya nang marahan sa gilid ni Lucia, naramdaman ang tensyon. Yumakap si Lucia sa kanya at sa wakas pumatak ang isang munting ngiti sa kanyang labi. Lumapit si Elena. Lumuhod siyang muli sa tabi ni Lucia. Lucia, gusto mo bang sabihin kay Rex kung ano ang nangyari nang dumating ang mga pulis? Tumango si Lucia. Dinala nila siya. Nasa ilalim ako ng kumot, hindi ako gumalaw. Kumikislap yung pulang at asul na ilaw. Nakita ko si Mami, nakahiga siya sa sahig. Nagpigil ng hininga ang buong silid, walang lumingon, walang kumurap. At saka may sinabi si Lucia na walang inaasahan. Tahol sana si Rex. Sasabihin niya sa akin na ayos lang ang lahat, pero kailangan kong maghintay. Dahan-dahang tumayo si Elena. Alam niyang narinig lang ng silid hukuman ang pinakapurong anyo ng katotohanan. Your Honor, wala na po akong ibang tanong para sa araw na ito. Inalis na ng hukom si Lucia mula sa witness stand. Agad siyang lumingon at niyakap si Rex ng mahigpit. Nanatili siyang yakap dito ng matagal, ayaw pang bitiwan. Pagkatapos yumuko siya at may ibinulong, banayad at tanging si Rex lang ang nakarinig, pero hindi na mahalaga ang mismong mga salita. Ang katahimikan na sumunod mas malakas pa kaysa alinmang pahayag. Kinahapunan, mag-isa nang nakaupo si Elena Rivas sa opisina, suot ang headphones at nakatitig sa nakapause na video sa laptop. Galing ito sa isang mababang kalidad na security camera. Isinumite ilang linggo na ang nakalipas ng isang kapitbahay. May bahagyang tanaw sa bintana ng dating apartment ni Lucia. Noon, wala itong dating. Mahina ang audio, malabo ang galaw, walang malinaw na imahe. Nailagay ito sa folder na may label na low relevance. Pero matapos marinig ang emosyonal na patotoo ni Lucia sa korte, nagbago ang pananaw ni Elena. Pinindot niya ang play. Nakalagay sa timestamp, 9:47 gabi. Umalingaw-ngaw ang static kasabay ng mahihinang tunog. Biglang isang sigaw, kasunod nito ang isang malakas na kalabog. May matinis na boses, mahina at mahirap maunawaan. Pinahinto ni Elena ang video, ibinalik at pinabagal ang playback. Naroon ulit, magtago! Biglang naupo ng diretso si Elena, gulat. Si Lucia ba yon? Pinaganda niya ang audio hanggat kaya at pinatugtog muli. Tugma ang oras at tunog sa kwento ni Lucia ang sigaw. Isang malakas na pagbagsak, tunog ng kahoy na nabali, at muli ang maliit na tinig. Rex, magtago ka. Hindi naman talaga nandun si Rex nung gabing yon. Pero sa isipan ni Lucia, naiuugnay na niya ang alaala kay Rex. Ginamit ang presensya ng aso bilang ligtas na paraan upang balikan ang isang bagay na dati masyadong masakit banggitin. Dahil kay Rex, ramdam na ngayon ni Lucia ang sapat na seguridad upang maalala ang mga bagay na dati hindi niya kayang sabihin. Agad na kinuntak ni Elena ang isang audio forensic expert. Pagsapit ng umaga, muling napuno ang silid hukuman. Matatag na tumayo si Elena sa harap ng lahat. Isang screen ang itinayo sa tabi niya. Your Honor, kung pahihintulutan ninyo, nais po naming ipakita ang pinahusay na audio na isinumite ng isang kapitbahay noong gabing tinutukoy. Tumango ang hukom. Sige, ipagpatuloy mo. Bahagyang dumilim ang ilaw habang lumiwanag ang screen. Ang footage na ito ay nakunan ng walang kaalaman tungkol sa mga pahayag ng bata, paliwanag ni Elena.
Hindi pa natutukoy noon kung kanino ang tinig hanggang kahapon. Nagsimula ang video, nakalagay sa timestamp 9:47 gabi. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na crash sa loob ng korte. Ikinagulat kahit ng mga may alam sa kwento. Sinundan ito ng galit na tinig ng isang lalaki, sumisigaw pero hindi malinaw, isa pang malakas na kalabog, at saka mahina pero walang duda, "Rex, magtago ka!" Nagulat ang buong korte, maririnig ang paghinga ng mga tao. Pinahinto ni Elena ang video, paulit-ulit na sinabi ni Lucia ang parehong mga salita sa therapy at dito rin mismo sa silid hukuman. Wala siyang inensayo, walang nagsabi sa kanya kung anong dapat sabihin. Pinapatunayan ng audio na naroon siya at alam niya ang nangyari. Naalala niya, naranasan niya, at ngayon dahil sa koneksyon niya kay Rex, kaya na niya itong ilabas. Biglang tumayo si Morales. Speculation lang yan, hindi natinag si Elena. Hindi Ginong Morales, hindi aso ang nagsasalita rito, ang tiwala ang nagsasalita. Tinanggihan ng hukom ang pagtutol ni Morales. May bakas ng panghihina sa dati kumpiyansang anyo nito. Nagpatuloy si Elena. Mayroon din tayong testigo, si Officer Javier Cruz, isa sa mga unang dumating sa lugar ng insidente. Lumapit si Officer Cruz, maayos ang uniforme, matatag ang tingin. Pagdating namin, anya, walang malay ang ina sa kusina. May basag na salamin, sirang mesa at malinaw na senyales ng kaguluhan. Ilang minuto pa nakita namin ang isang bata nagtatago sa ilalim ng kumot malapit sa aparador sa hallway. "Tumugon ba siya?" tanong ni Elena. Wala siyang sinabi, niyakap lang ang kanyang laruan at tumitig. Alam niyo ba noon na siya lang ang tanging saksi? "Oo," kumpirmado niyang sagot, "at akala namin hindi na siya kailanman magsasalita." Humarap si Elena sa hurado. Pero nagsalita siya sa sariling paraan at hindi pa siya nagbago ng salaysay. Isinulat niya ang tungkol sa sirang mesa bago niya makita ang litrato. Sinabi niya kung saan siya nagtago bago man lang ito nabanggit ng kahit sinong pulis. Inilarawan niya ang pagbagsak na ngayon ay narinig na natin at inulit niya ang parehong mga salita na sinasabi rin niya ngayon. Nakita ni Morales ang pagkakataon. Agad siyang lumapit kay Officer Cruz, matigas ang galaw. "Officer, personal niyo bang narinig ang batang iyon na sabihin ang mga salitang yun sa mismong gabi ng insidente?" "Hindi. Kaya lahat ng ito ay nakasalalay lang sa mga audio recording at sa sinasabi niyong pahayag niya sa isang aso. Sabi niya ang parehong mga salita dito mismo sa loob ng courtroom," sagot ni Cruz. "Eksaktong-eksakto sa narinig natin sa audio. Para sa akin, hindi lang ito haka-haka." Napakagat labi si Morales. Hindi na siya muling sumagot. At sa sandaling iyon may nangyari sa hurado. Hindi sila gumalaw pero nabago ang atensyon nila. Hindi na nila pinapansin si Morales. Tumingin sila kay Lucia. Tahimik siyang nakaupo, nakatupi ang mga binti, tahimik na nagkukulay sa tabi ni Rex. Dahan-dahan niyang iginalaw ang Crayola paikot-ikot. Ang iginuhit niya ay isang batang lalaki na nakangiti at isang bahay. Mga bagay na ligtas, mga bagay na nagpapatahimik. Pero ang silid hukuman ay hindi tahimik. Mabigat ito sa tensyon. Bumalik si Morales sa kanyang upuan. Namumula ang mukha sa inis. Tumayo ulit si Elena. Humarap siya ng diretso sa hurado. "Mga Ginoo at ginang ng hurado, nabubuhay tayo sa mundong kadalasay minamaliit ang mga bata. Akala natin nakakalimot sila na hindi nila nauunawaan, pero ang trauma walang pakialam sa edad. At ang katotohanan hindi kailangang isigaw. Minsan sapat na ang isang bulong o isang tahimik na tinig ibinubulong sa isang asong nagbibigay ng lakas ng loob upang maalala." Bumagsak ang katahimikan, pati ang hukom ay huminto sandali, huminga ng malalim bago muling nagsalita. Muling magbubukas ang korte bukas, 9:00 ng umaga, mahinahon niyang wika. "Mga hurado, maaari na kayong umalis para sa araw na ito.
Habang nagsisimulang magayos ang mga tao, dahan-dahang tumayo si Rex at nag-unat. Pumilit ng hikab si Lucia at isinandal ang ulo sa katawan ni Rex. Kalaunan, isinalarawan ng mga mamamahayag ang payak na sandaling iyon bilang mas makapangyarihan pa kaysa sa alinmang salitang nabanggit dahil ang katotohanan ay hindi humihingi ng pansin. Tahimik itong namamalagi sa tabi ng isang batang babae sa gitna ng isang silid puno ng matatanda. Ipinapakita ang tapang sa tanging paraan na alam niya. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang paglilitis, nakikinig na talaga ang lahat. Kinabukasan, mas tahimik pa ang silid hukuman kaysa karaniwan. Parang pati ang hangin ay nagpakumbaba bilang paggalang sa batang babae at sa tahimik na asong pinili niyang maging boses. Walang dramang pahayag, walang palabas, isang bata lang may hawak na Crayola at isang asong parang alam kung paano niya dadalhin ang tinig ng batang hindi pa kayang magsalita ng buo. Pumasok si Elena Rivas sa courthouse, may dalang magkahalong pag-asa at kaba. Nagsisimula nang bumaliktad ang kaso pero nanatili itong marupok. Isang pagkakamali lang pwedeng mawasak ang lahat. Nakatuon na ngayon ang hurado pero hanggang kailan? Sa kanyang kamay may hawak siyang envelope na iniabot ng foster mom ni Lucia ng umagang iyon. Sa loob nito ilang bagong guhit ni Lucia. Karamihan ay abstrakto, mahirap unawain, pero isa ang nagpapatigil kay Elena sa paghinga. Guhit ito ng kusina, may matutulis at magugulong linya na tila basag na salamin. Ang mesa hati sa gitna. At sa likod nito, sa ilalim, isang maliit na stick figure ang nakakulubot. May malalaking matang bughaw, mag-isa. Sa malayong bahagi ng papel, isang malaking anino ang nakatindig. Kulay pula at itim ang mga galaw ng Crayola. Ang mga kamay nito'y guhit sa matatalim at magagaspang na linya, tila gawa sa sandaling puno ng takot. Sa itaas ng pahina, nakasulat sa malalambot at nanginginig na letra, sumigaw siya. Alam ni Elena, kailangan itong maipakita sa korte, hindi bilang likhang sining, kundi bilang ebidensya, isang alaalang iginuhit nang ipagpatuloy ang paglilitis. Nakaupo na si Lucia sa tabi ni Rex. Nakahiga ang aso, nakayuko ang ulo sa mga paa, alerto at kalmado. Pumasok si Judge Ortega at nagsimula ang korte. Tumayo si Elena. Your Honor, kung pahihintulutan ninyo, nais naming isumite ang isang bagong guhit mula sa testigo. Ginawa po ito kagabi lang nang walang kahit anong pag-udyok, direktang may kaugnayan sa insidente. Agad tumayo si Morales, objection, sobra na ang mga guhit sa Crayola, nagmumukha na itong palabas. Humarap si Elena sa kanya, hawak ang guhit. Hindi ito palabas, Your Honor, ito ang paraan ng batang ito sa pag-alala. Hindi lang ito doodle, ito ay pira-pirasong alaala, mga sandaling hindi niya kayang ipahayag sa ibang paraan. Kinuha ng bailiff ang guhit at iniabot sa hukom. Tahimik niya itong pinagmasdan. Tahimik ang buong silid habang hinihintay ang pasya. Matapos ang ilang sandali, nagsalita ang hukom. Papayagan ko, ipagpatuloy. Ipinakita ni Elena ang guhit sa projektor. Napayuko ang mga hurado, kusang lumapit ang tingin. Guhit niya ito kagabi, malumanay na wika ni Elena. Walang nagsabi sa kanya, walang tumulong. Pero kung titignan natin, may kwento ito. Lumapit siya sa screen, itinuro ang bahagi. Ito ang kusina. Ang sirang mesa na ito, dagdag ni Elena, ay tugma sa mga larawan mula sa crime scene at dito, sa ilalim ng mesa, si Lucia gaya ng sinabi niya mismo, nakatago. Itinuro niya ang malaking aninong figura at ito, sabi niya, ang taong pinaniniwalaan niyang nanakit sa kanyang ina. Tumigil siya sandali sa kadahan-dahang humarap kay Lucia. Lucia, pwede ba kitang tanungin tungkol sa guhit mo? Hindi agad sumagot si Lucia. Hawak lang niya ng marahan ang tainga ni Rex sa pagitan ng kanyang mga daliri. Lumuhod si Elena sa tabi niya, maingat na hindi lumalapit ng sobra. Sino ito? Tanong niya, tinutukoy ang malaking aninong figura.
Tumingin si Lucia sa screen, saka kay Rex. Yan yung sumigaw, mahinang bulong niya. Sinabihan si Mommy na bobo siya. Nanatiling mahinahon ang boses ni Elena. Malaki ba siya? Nakita ka ba niya? Umiling si Lucia. Nasa ilalim ako parang daga. Anong nangyari sa mesa? Tanong ni Elena. Sinipa niya, bulong ni Lucia. Tumama si Mommy, natumba siya. Isang munting paghinga ang gumalaw sa mga tao. Isa sa mga hurado ay tinakpan ng bibig. Hinayaang tumahimik muli ang silid ni Elena bago muling nagtanong, Lucia, ano ang naramdaman mo nang mangyari iyon? Hindi sumagot si Lucia pero mas lalong dumikit siya kay Rex at bumulong, Sana andoon ka. Tumayo si Elena at hinarap ang korte. Ang mahalaga rito ay hindi lang ang mga salita ni Lucia. Ang kanyang alaala, ang kanyang mga guhit at ang pisikal na ebidensya ay iisa ang sinasabi, ang sirang muwebles, ang basag na salamin, ang mga pasa. Hindi lang ito emosyon, katotohanan ito. At nagmumula ito sa isang batang masyadong bata para mag-imbento ng ganitong kwento para sa sariling kapakinabangan. Dahan-dahang tumango ang hukom, tinatanggap ang sinabi, pero hindi pa tapos si Morales. Nang dumating ang kanyang turn, tumayo siya at lumapit, may mapanghusgang tingin sa mukha. Lucia, Ania, yan ba'y larawan lang na naisip mo lang? Tahimik si Lucia. Baka panaginip lang yan. Madalas mangarap ang mga bata, di ba? Tahimik pa rin. Tumalikod siya at humarap sa hukom. Permission to approach? Tumango ang hukom. Sige, lumapit ka. Lumuhod si Morales sa harap ni Lucia, pilit na nakangiti. Hi Lucia, mabait na aso yan ha? Lumingon palayo si Lucia. Si Rex ba ang best friend mo? Bahagyang tumango si Lucia. Kinukwentuhan mo ba siya? Isa pang tango. May pagkakataon ba na gumagawa ka ng kwento lang, yung hindi totoo? Dahan-dahang kumurap si Lucia, litong-lito. Mga totoo lang, sagot niya. Sigurado ka? Muling tanong ni Morales. Paano kung hindi naman sinadya ng lalaki na saktan si Mommy? Paano kung nadapa lang siya? Agad tumayo si Elena. Objection, leading the witness. Sustained, maring tugon ng hukom. Huminga ng malalim si Morales sa kasinubukang muli. Alam mo namang ang mga drawing mo, hindi naman talaga nagsasalita, di ba? Itinaas ni Lucia ang ulo at mahina, pero malinaw ang sagot. Hindi, pero naaalala nila. Hindi malakas ang boses niya, wala ring drama, pero may nagbago na naman sa loob ng silid hukuman. Tumigil ang lahat, isang mahinang bulungan sa mga upuan. Muling tumango ang hukom mabagal. Let the record show the child's statement. Habang bumabalik si Morales sa kanyang upuan, halatang hindi na ganun katatag, ramdam ni Elena ang isang tahimik na agos ng pagbabago. Ang hurado ay hindi na basta nanonood, unti-unti na silang nakakaramdam. Hindi na si Lucia ang simpleng batang nagkuwento. Siya na ngayon ang puso ng buong kaso. Bago matapos ang araw, binuksan muli ni Lucia ang kanyang folder at kumuha ng isa pang guhit. Tahimik lang siyang lumapit kay Elena at iniabot ito sa kanya. Guhit ito ni Rex, katabi niya isang batang nakangiti. Sa itaas nila may pusong lumulutang at sa ibaba nakasulat gamit ang purple na Crayola. Hindi natatakot si Rex. Tumingin si Elena sa kanya. Hindi, bulong niya. Hindi siya natatakot at ikaw rin hindi na. Sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang paglilitis, ngumiti si Lucia ng isang totoong ngiti. Ang kanyang mga guhit, ang kanyang katahimikan at ang asong laging nasa tabi niya ay nagsabi ng higit pa kaysa sa kahit anong salita. Nagbago ang hangin sa korte, hindi ang estruktura kundi ang diwa. Mula sa hurado hanggang sa mga empleyado ng korte, lahat ay tumingin na ngayon kay Rex sa ibang paraan. Hindi na lang siya basta support dog, naging bahagi na siya ng katotohanan. Higit pa ron, tinulungan niya ang isang batang babae na magsalita sa paraang kaya niya nung panahong walang ibang makagawa nito para sa kanya. Nang ipagpatuloy ang paglilitis kinabukasan, may kakaibang pakiramdam.
Hindi tensyon, mas malapit sa pag-asa, tahimik ang bulungan ng mga tao, pati ang hukom tila naramdaman ito at tumikhim upang ibalik ang kaayusan. Tumayo si Elena Rivas, handang magsumite ng kahilingan na walang inaasahan. Your Honor, wika niya kalmado ang tinig. Magalang po naming hinihiling, patuloy niya malumanay ngunit buo ang boses, napayagan si Rex, ang certified service dog, na manatili sa tabi ni Lucia sa natitirang bahagi ng paglilitis at nakilalanin ang kanyang papel bilang bahagi ng proseso ng komunikasyon ng bata. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa silid. Napakunot ang noo ni Morales sa inis. Your Honor, marin niyang pagtutol, lubhang labag ito sa proseso. Hindi tayo narito para husgahan ang isang aso. Ito ay silid hukuman, hindi isang therapy center. Bahagyang lumingon si Elena, nagsalita hindi lang para sa hukom, kundi upang marinig din ng hurado. Hindi ito tungkol sa emosyon, sabi niya. Tungkol ito sa paglapit, sa katotohanan. Dumaan si Lucia sa matinding trauma. Hindi niya laging kayang magsalita gaya ng ibang bata. Hindi narito si Rex para sa palabas. Siya ang boses niya, ang tulay sa pagkaunawa. Kung aalisin siya para na rin nating pinutol ang tanging paraan ni Lucia para makipag-usap ng ligtas. Umupo ng bahagya si Judge Ortega, nag-isip habang magkasalubong ang mga daliri. Nabasa ko na ang ganito, mahina niyang bulong, tila para sa sarili. Sa mga kaso ng family court pero hindi pa sa kriminal. Tumigil siya sandali, ngunit ang batas ay umuunlad kapag malinaw ang pangangailangan. Tiningnan niya ang parehong abogado. Mananatili si Rex at sa natitirang bahagi ng paglilitis, ang kanyang presensya ay kikilalanin at hindi hahadlangan. Patuloy pa ring hawak ni Lucia ang taingan ni Rex. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Totoong ngiti, nagpatuloy si Elena. Nais ko pong ipatawag si Dr. Isabel Marquez Anya. Umupo sa witness stand ang child psychologist na matagal nang gumagabay kay Lucia. Dr. Marquez, panimula ni Elena, maaari niyo po bang ipaliwanag mula sa inyong profesional na pananaw ang relasyon ni Lucia kay Rex? Tumango si Dr. Marquez nang may kumpiyansa. Si Lucia ay may matinding complex PTSD. Mas mabigat kaysa sa karaniwang nakikita namin sa ganitong edad. Pero para sa kanya, si Rex ay hindi basta aso. Siya ang simbolo ng kaligtasan, ng katatagan. Sa pamamagitan niya nakakakonekta si Lucia. Kapag hindi siya makapagsalita, si Rex ang nagpapanatili ng kanyang kapanatagan at ang kahanga-hanga, napaka-intuitive ng kanyang tugon sa emosyonal na estado ng bata. May ebidensya po ba ng ganitong ugnayan? Tanong ni Elena. Oo, sagot ni Dr. Marquez. Parami na ng parami ang pananaliksik tungkol sa therapy animals sa trauma treatment. Sinanay si Rex para rito, pero ang kaso ni Lucia ay naiiba. Hindi lang siya inaaliw ni Rex, tinutulungan niya si Lucia na sabihin ang mga bagay na hindi niya kayang banggitin. Tumingin si Elena sa hurado. Maari po bang sabihing si Rex ang dahilan kung bakit isang batang dati tahimik ay nakapagsimulang magbahagi ng kanyang kwento? Hindi nag-alinlangan si Dr. Marquez. Oo. Kung wala siya, hindi ko alam kung malalaman natin ang alinman sa kanyang mga ibinahagi. Tumayo si Morales. Ibig niyong sabihin, aso na ang gumagawa ng trabaho niyo ngayon. Hindi natinag si Dr. Marquez. Hindi po, sagot niya. Ang sinasabi ko, gumagawa siya ng bagay na hindi kayang gawin ng sinuman. Walang naisagot si Morales. Tahimik siyang bumalik sa kanyang mesa. Halatang nauupos ang kanyang argumento. Makikita sa mga mukha ng hurado ang lahat. Hindi tumalab ang kanyang pagdududa at saka may nangyaring wala ni isa ang inaasahan. Habang bumababa si Dr. Marquez mula sa witness stand, marahang hinila ni Lucia ang manggas ni Elena. Gusto ko na silang kausapin, mahinang bulong niya. Lumuhod si Elena sa harap niya. Sabihin mo kung ano, iha? Tumingin si Lucia kay Rex, saka bumulong. Nakita ko siya. Napahinto si Elena. Nakita mo?
Yung lalaking nanakit kay Mami? Tumango si Lucia mahina, huminga ng malalim si Elena. Hindi ito bahagi ng plano, pero totoo ang nararamdaman niya. Kusang loob ito, walang nagtulak. Sa pahintulot ng hukom, bumalik si Lucia sa harap. Umupo siya sa kanyang upuan habang ang ulo ni Rex ay nakapatong sa kanyang kandungan gaya ng dati. Maingat ang boses ni Elena. Maari mo bang ikwento sa amin ang nakita mo, Lucia? Tiningnan ni Lucia ang mga hurado. Pagkatapos si Rex, mahaba ang katahimikan. At sa wakas, nagsalita siya. Gabi siya dumating. Sinigawan siya ni Mami. Sinabihang lumabas. Nagtago ako. Nagbigay ng oras si Elena, saka muling nagtanong, banayad. At pagkatapos, hinawakan niya si Mami sa braso. Sumigaw si Mami, tapos nabasag yung mesa. Bahagyang lumapit si Elena. Naalala mo ba ang mukha niya? Hindi agad sumagot si Lucia, bagkus binuksan niya ang folder at kinuha ang isang guhit. Hindi ito tulad ng mga nauna. Ito ay malinaw, buo at masinsinang iginuhit. Mukha ng lalaki. Matapang ang panga, madilim ang mga mata, kunot ang noo, guhit na may matinding detalye. Mabilis ang pintig ng puso ni Elena. Itinaas niya ang guhit. Your Honor, maari po ba naming isumite ito? Tumango ang hukom, halatang apektado. Lumapit si Elena kay Lucia. Alam mo ba kung sino ang lalaking ito? Tumango si Lucia. Pagkatapos, mahina ngunit malinaw, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro. Hindi siya tumuro sa screen, hindi rin sa guhit. Tumuro siya sa likuran ng silid, direkta kay Ricardo Morales, ang defense attorney. Biglang sumabog ang korte. May mga napasinghap, may sumigaw, hindi makapaniwala ang lahat. Mabilis na ibinaba ng hukom ang kanyang martilyo. Kaayusan sa korte, sigaw niya. Mabilis na tumayo si Morales, galit na galit. Kalokohan ito. Isa lang siyang maliit na bata. Pero hindi nagpakita ng takot si Lucia. Tahimik siyang nakaupo, kalmado, buo ang loob. Nilingon ni Elena si Lucia, kitang-kita ang pagkabigla sa mukha niya. Your Honor, tinukoy ng bata si Ginoong Morales bilang lalaking nakita niya. Nakita ang pagkitid ng tingin ni Judge Ortega. Miss Rivas, may ebidensya ba kayo na sumusuporta sa paratang na ito? Nagalinlangan si Elena. Hindi po namin inasahan ang sandaling ito, pero hindi pa siya nagtuturo sa kahit sino rito sa loob ng korte. Hanggang ngayon, sumisigaw na si Morales, wala ako roon, kabaliwan ito. Pero may nagbago. Makikita sa mga mukha ng hurado ang pagkabahala. Isang butil ng pagdududa ang itinanim. Lumapit si Elena sa harap ng hukom. Your Honor, hinihiling po namin ang pansamantalang recess upang masaliksik ang bagong impormasyon. Tumingin si Judge Ortega kay Lucia, kay Rex at kay Morales, na ngayoy maputlang-maputla ang mukha. Ang korte ay suspindido sa loob ng 24 na oras, aniya. Inuutusan ng prosekusyon na magsumite ng lahat ng posibleng ebidensya na may kinalaman sa bagong pangyayaring ito. Isang matigas na hampas ng martilyo ang sumunod. Muling sumabog sa kaguluhan ang buong silid. Sa labas, lumuhod si Elena sa tabi ni Lucia. Sigurado ka ba, iha? Tumango si Lucia. Naka-red na tie siya, katulad ngayon. Pero mas maingay ang kulay nun at yung boses niya mas malakas dati. Napatayo si Elena tulala. Marahang itinulak ni Rex ang kamay ni Lucia, parang sinasabing totoo ang sinasabi niya. Sa loob ng courthouse, nag-echo ang mga bulungan at haka-haka. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa nakakagulat na pagkilala ni Lucia. May mga headline ng umiikot, defense lawyer, tinukoy ng bata sa gitna ng paglilitis, at bata at pulis na aso nagpabagsak ng kaso gamit ang di inaasahang patotoo. Sa loob ng opisina ng district attorney, pabalik-balik ang lakad ni Elena, mahigpit ang hawak sa telepono. Hindi ko iniintindi kung gaano nakahuli, aniya. Matigas ang tinig. Kailangan ko ng kumpletong background check kay Ricardo Morales. Mga bank records, cellphone logs, travel documents, lahat. Nakatayo sa tabi si Detective Alan Brooks, nakafold ang mga braso. Tahimik lang si Rex sa kanyang paanan. Mukhang tama siya, bulong ni Brooks, sabay turo sa sketch ni Lucia.
Hindi mo pwedeng baliwalain ang pagkakahawig. Humarap sa kanya si Elena, matalim ang titig at ang tie. Naalala niyang naka-red tie siya. Suot nga ito ni Morales sa korte at ayon kay Lucia nung gabing iyon din, tumango si Brooks. Pero kailangan pa natin ng higit sa alaala ng isang batang traumatisado. Hinagod ni Elena ang noo. Kung ganon, hahanapin natin. Samantala, sa gitna ng recess, nasa opisina si Ricardo Morales kasama ang isa sa mga junior associate niya. Nawawala na ang maskara ng kontrol sa kanyang mukha. 3 taong gulang lang siya, sigaw niya. Paano nangyari ito? Isang bata at isang aso? Yan lang ang meron sila. Hindi mapakali ang kasama niya. Nag-file na po sila ng search warrant, sir, para sa bahay at sasakyan ninyo. Biglang natahimik si Morales. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, makikita ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Kinabukasan, bago pa muling magsimula ang paglilitis, natanggap na ni Elena ang tawag na matagal niyang hinihintay. May nahanap kami, sabi ni Brooks. Security footage mula sa isang ATM sa downtown. Gabi rin ng insidente, mababa ang kalidad pero may lalaking naka-red tie. Tamang tangkad, tamang katawan. Napigil ang hininga ni Elena. Mapapatunayan ba natin na si Morales yon? Hindi pa, sagot ni Brooks. Pero ito ang problema, nagsinungaling siya. Sinabi niyang nasa bahay lang siya. Pumalo ang adrenaline sa dibdib ni Elena. Mapapatunayan ba nating hindi totoo yon? Tumindi ang tono ni Brooks. Na-trace ang phone niya, nasa malapit siya sa apartment ng biktima. 10 minuto bago tumawag ang nanay ni Lucia sa siyam na isa-isa. Nang hina ang tuhod ni Elena, nahuli na natin siya. Sa loob ng silid hukuman, tumingin si Judge Ortega sa paligid. Mabigat ang hangin, tahimik ang lahat, handa na ang susunod na yugto. Tumindig si Elena, matatag ang boses. Kagalang-galang na hukom, hinihiling po ng prosekusyon na tanggapin sa talaan ang bagong ebidensyang nakalap sa oras ng pahinga. Napakahalaga nito para matukoy ang totoong salarin. Tumayo rin si Morales pero nanginginig na ang kanyang tinig. Hindi ito naayon sa tamang proseso. Hinahayaan niyo ang isang bata na patakbuhin ang buong paglilitis na ito. Matatalim ang mga mata ni Hukom Ortega. Magkakaroon ka ng pagkakataong sumagot, Ginoong Morales. Umupo ka. Sinimulan ni Elena sa datos ng lokasyon mula sa cellphone. Pagkatapos ay ipinakita ang kuha mula sa ATM. May isa pa pong bagay, sabi niya habang itinaas ang isang nakaprint na dokumento. Ipinapakita nito ang malaking halagang pumasok sa account ni Morales. Ang pinagmulan, isang peking kumpanyang konektado kay Carlos Mendoza. Napabulalas ng gulat ang mga tao sa loob ng korte. Si Carlos Mendoza ang dating kasintahan ng biktima na minsang pangunahing suspek pero nakalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nagpatuloy si Elena. Naniniwala kami na binayaran ni Carlos Mendoza si Ricardo Morales para takutin o patahimikin ang biktima matapos siyang pumayag na tumistigo laban sa kanya sa isa pang kaso. Biglang naging agresibo si Morales. Tumayo siya. Pawang kasinungalingan ito. Humarap si Elena sa kanya. Kung gayon, bakit ka nagsinungaling tungkol sa kinaroroonan mo nung gabing iyon? Tanong niya. Napatigil si Morales. Wala siyang maisagot. Muling pinatunog ni Hukom Ortega ang martilyo. Kaayusan! Humarap muli si Elena sa hukom. Kagalang-galang na hukom, formal na hinihiling ng prosekusyon na arestuhin si Ginoong Morales habang nagpapatuloy ang investigasyon. Namutla ang mukha ni Morales. Ang dati niyang kumpiyansa ay tuluyang nawala. Nabubulol niyang sinabi, mas pinaniniwalaan niyo ang isang bata kaysa sa akin. Tahimik na sumagot si Elena, hindi, pinaniniwalaan namin ang katotohanang ibinunyag niya. Sa sandaling iyon, tumayo si Lucia na tahimik na nakaupo kanina sa tabi ni Rex at diretsyong lumapit sa harap ng mga hurado. Mahinang tinig niyang sinabi, siya yun, nakita ko ang mga mata niya galit na galit.
Sumunod si Rex sa likod niya, nakababa ang buntot para bang binabantayan siya mula sa taong kinatatakutan niya. Tahimik ang buong silid. Sa wakas ay nagsalita si Hukom Ortega. Ginoong Morales, ikaw ay opisyal na ikinukulong habang muling magpupulong ang korte para pag-aralan ang formal na mga paratang. Hindi pinapayagan ng piyansa. Lumapit ang dalawang alagad ng batas at hinawakan si Morales sa braso. Hindi siya tumutol. Halatang hindi niya inakalang ang silid na minsan niyang pinamunuan ay biglang tatalikod sa kanya. Habang nilalabas siya, nagtama ang tingin nila ni Lucia. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Matatag siyang tumingin pabalik. Sabay-sabay na bumuntong hininga ang mga tao sa korte. Dahan-dahang lumapit si Elena kay Lucia at lumuhod sa harap niya. Napakatapang mo, mahinang bulong niya. Yumakap si Lucia sa kanya. Sumama rin si Rex sa yakapan. Ngumiti si Elena habang nanlulumong ang kanyang mga mata. Alam kong tumulong din siya. Sa labas ng korte, sumugod ang mga mamamahayag. Sunod-sunod ang kislap ng mga mikropono habang lumabas si Elena. Totoo po ba na isang 3 taong gulang ang nakatuklas ng katotohanan? Mahalaga po ba talaga ang ginampanan ng aso? Pinaghinalaan niyo na po ba si Morales mula sa simula? Itinaas ni Elena ang kamay para patahimikin sila. Pumunta kami rito para hanapin ang hustisya, sabi niya. Hindi namin inasahan na manggagaling ito sa isang bata at isang aso. Pero ang hustisya ay hindi namimili kung sino ang magsasabi ng totoo. Ang mahalaga, lumabas ito. Sa loob, nakaupo si Lucia habang nakakulubot si Rex sa kanyang paanan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, binuksan niya ang kanyang kahon ng Crayola. Hindi para ipaliwanag ang mga nangyari, kundi para lang gumuhit. Malaya na siya, buo, ligtas, nanatiling tahimik ang silid ng korte kahit matagal nang inilabas si Ricardo Morales na may posas. Bawat taong naroon, ang hukom, hurado, mga abogado at mga tagapanood ay nabagabag. Hindi dahil naibunyag ang lihim ng isang kilalang abogado, kundi dahil ang katotohanan ay lumitaw dahil sa isang paslit at isang aso. Nakatayo si Detective Brooks sa may bintana, pinapanood ang pagbagsak ng ulan. Tahimik na nakahiga si Rex sa tabi niya, nakikiramdam sa bawat tunog. Yumuko si Brooks at bumulong, "Magaling partner, hindi ko kakayanin to nang wala ka." Kumawag ng isang beses ang buntot ni Rex para bang naintindihan niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Lucia sa pagitan ng kanyang kinatawang tagapag-alaga at ni Elena. Mahigpit niyang hawak ang isang maliit na plastic na badge, isang regalo mula kay Brooks. Kamukha ito ng kay Rex. "Wala na po ba yung masamang tao?" tanong niya kay Elena. Tumango si Elena ng banayad. "Oh, mahal, hindi na siya makakasakit ng kahit sino ulit." Tahimik na tumango si Lucia at muling bumalik sa kanyang coloring book. Sa pagkakataong ito, makukulay muli ang kanyang mga guhit, may araw, mga puno, isang masayang aso at isang batang babaeng nakangiti habang hawak ang tali nito. Sa labas, nagsimula na ang press conference. Tuloy-tuloy ang mga kamera habang nakatayo si Elena sa entablado kasama sina Detective Brooks at hepe ng pulisya na si Mendel. Tahimik ang lahat habang nagsimula ng magsalita si Elena. "Ikinararangal naming iulat na dahil sa katapangan ng isang bata at sa masusing investigasyon, ang taong responsable sa pag-atake kay Marina Herrera ay nasa kustodiya na. Hindi magiging posible ang tagumpay na ito kung wala ang dedikasyon ng aming K9 unit, lalo na si Officer Rex, at ang pambihirang tapang ng isang espesyal na batang babae." Sandali siyang tumigil upang damhin ng lahat ang kahulugan ng kanyang sinabi. Paalala ito sa ating lahat, walang tinig na masyadong mahina, walang testigong masyadong bata at walang badge. Kahit nasa uniforme o balahibo man ito, ang walang halaga sa paghahanap ng katotohanan. Nagsisigawang muli ang mga mamamahayag, mawawalan ba ng lisensya si Morales?
Magtetestigo ba si Lucia ulit? Kasama ba si Carlos Mendoza sa isasampaang kaso? Muling itinaas ni Elena ang kamay upang patahimikin sila. Patuloy naming iniimbestigahan si Carlos Mendoza at handa kaming magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya. Tungkol naman kay Lucia, higit pa sa sapat ang kanyang nagawa, karapat dapat siyang magkaroon ng kapayapaan. Kinagabihan, nilagdaan ni Hukom Ortega ang isang emergency order upang mailagay si Lucia sa isang ligtas at permanenteng tahanan. Inayos ni Elena na si Sofia, ang kapatid ni Marina Herrera, ang maging bagong tagapag-alaga ni Lucia habang nagpapagaling si Marina. Nagbigay ng magandang balita ang ospital, nagsisimula na ulit magsalita si Marina. At nang marinig niya ang ginawa ng anak, napaluha siya. Binalik niya ako, mahinang bulong ni Marina. Iniligtas ako ng anak kong babae. Makaraan ang isang linggo, ang parehong korte na naging saksi sa matinding tensyon ay ginanapan ng isang tahimik at munting seremonya. Suot na ni Rex ang kanyang formal na K9 vest. Nakatayo siya ng matikas sa tabi ng upuan ni Hukom Ortega habang lumapit ito kay Lucia at lumuhod upang magtagpo ang kanilang mga mata. Lucia, mahinang sabi ng hukom, sa dami ng taon ko bilang hukom, wala pa akong nakitang kasing tapang mo. Nagsalita ka kahit walang ibang nangahas. Tumulong kang mapatigil ang isang mapanganib na tao. At dahil diyan, may isang espesyal na bagay akong nais ibigay sa iyo. Iniabot niya ang isang sertipiko na may maayos na sulat, Lucia Herrera, Honorary Junior Justice Advocate, na puno ng palakpakan ng silid. Lumiwanag ang mukha ni Lucia. Tumayo siyang buong giting, hindi na nagtatago sa likod ng iba. Pagkatapos ay lumapit si Brooks na may mainit na ngiti. May isa pang regalo, niya. Tumunog siya ng mahinang sipol at tumakbo si Rex dala-dala sa bibig ang isang bagay. Isa itong maliit na stuffed toy na tuta. Maingat itong inilapag ni Rex sa kandungan ni Lucia. Mula sa kanya yan, paliwanag ni Brooks. Mahigpit na niyakap ni Lucia ang laruan at napatawa siya. Salamat, Rex. Umupo ang aso sa tabi niya, dahan-dahang kumakawag ang buntot. Sa sandaling iyon, dama ng lahat na naroroon, higit pa ito sa pagtatapos ng isang paglilitis. Ito'y tungkol sa paggaling, sa katotohanan, at sa kapangyarihan ng ugnayan ng isang batang babae at ng isang tapat na asong lumaban para sa hustisya sa sarili nilang paraan. Habang lumilipas ang mga linggo, ang kwento ni Lucia ay naging inspirasyon sa marami, higit pa sa mga dingding ng korte. Ibinahagi ito ng mga pahayagan ng may damdamin. Pinag-usapan ito sa mga paaralan, itinuturo sa mga bata ang kahalagahan ng pakikinig sa bawat tinig, kahit sa pinakamaliit. Nagsimulang makatanggap si Elena ng mga mensahe mula sa iba't ibang panig. Ang ilan ay mula sa mga guro at magulang. Ang iba naman ay mula sa mga taong nagdaan sa sarili nilang tahimik na laban. Isinulat nila kung paanong ang lakas ni Lucia ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob upang magsalita rin sa wakas. Marami ang nagsabing salamat sa paniniwala sa kanya. Samantala bumalik na si Rex sa trabaho, pero ngayon kilala na siya. Nagpadala ang mga bata ng mga liham, guhit at merienda para sa kanya. Isang bata ang sumulat, "Mahal kong Officer Rex, ikaw ang bayani ko. Pinrotektahan mo si Lucia na parang isang tunay na superhero." Ipinaskil ni Brooks ang liham na iyon sa pader ng kanyang opisina. Nagbago rin si Elena. Tinanggap niya ang mga bagong kaso na may mas malalim na paninindigan. Nasaksihan niya kung ano ang maaaring mangyari kapag hindi pinapakinggan ang isang tinig at nangakong palaging lalaban para sa mga hindi naririnig. Ilang linggo ang lumipas, sa isang maaraw na hapon, nakatayo si Lucia sa labas ng korte, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina. Si Marina na unti-unting nakakarecover at nakakalakad na muli ay nakatingin sa kanyang anak na may buong pagmamalaki. "Napakatapang mo," bulong niya.
Tumingala si Lucia at ngumiti. Tumulong po si Rex. Tumango si Marina. Palagi, mahinang tumunog ang kampana ng korte sa di kalayuan habang sumasabay sa hangin ang mga tawanan ng mga batang naglalaro. Unti-unti, bumalik ang katahimikan at sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang isang batang babae na dati walang boses. Ngayon, siya ang dahilan kung bakit natuto ang isang buong korte na makinig at hanapin ang katotohanan.